Blessed day to one and all again, and we thank God for the time that He given us again, despite that we are now at the situation that we're expecting again another storm. No? But then it will never stop us as long there is an internet, as long there's a signal, it will always be going through. So with this juncture, I would like to pause for a moment of prayer. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, that this day, oh God, we could again worship you. We could give you the gratitude from our heart for what you have done to us. Thank you, Lord, and may you bless us as we hear you, Lord. May you bless each one of us. And also, Lord, that whatever we will hear today, oh God, will always be accompanied by our faith, by our trust, oh God, that you alone will be the one who could give us the answer to all what we needed. Thank you and bless this word into our hearts in Christ's name. Amen. Today is already November, and this is the 9th day of November. So when November comes, actually, we are celebrating the Thanksgiving month. And I would like to share to you a message about what we call our gratitude to God, or our appreciation, our thankfulness to God. Oh. Jeremiah chapter 29, verse 11, and Philippians chapter 4, verse 11 to 13. If you have your Bibles with you, or you have a copy of this in your cell phones, may you read it alone, that we could not spend much time in doing so. God's plan, my appreciation, my gratitude. Yung plano ng Diyos, ina-appreciate po ba natin sa buhay natin? Yung plano ng Diyos, pinapasalamatan po ba natin sa ating buhay? Whatever we needed in life, whatever we go through or pass through in life, I know it is God's plan. God is not against having nice things in life, but God is against that things have us. Napakaganda po. Ang Diyos, ayaw niya, hindi sabi na yung Diyos, hindi niya ayaw, hindi niya gusto na ikaw hindi magkaroon ng magandang mga bagay sa iyong buhay. Gusto ng Diyos yan. Nais ng Diyos na makita ka, na perhaps yumaman ka, maganda yung katayuan mo, lahat na sa iyo. Ang importante, huwag lang yung kayamanan, huwag lang yung mga propriedad, huwag lang yung katayuan mo sa buhay. Yun, yung hahawak sa iyong buhay. So that is why in the Bible, Thanksgiving is an act of worship. It is a form of gratitude for God, for His blessings, for His provision, for His character too. And Thanksgiving involves acknowledging God as the giver of all things. Yan po yung katotohanan. Siya po ang nagbigay ng lahat-lahat sa ating buhay. Meron man tayong nagawa siguro, pero hindi natin magagawa ang lahat without the grace of God. So kailangan pasalamatan natin ng Diyos. In all aspects of our life, whatever you had in your possession, even in your brain, even in your good health, be thankful to God because only of the grace of God. So I would like to share to you ways how we could consider to thank God. May tatlong bagay na nais ko na share sa inyo bilang paano natin pasasalamatan ang Diyos. Hindi lang pasasalamat because of what we have received, what we have accumulated in life. Pero yung spiritual na pagpapasalamat po natin, that involves our attitude, who we are in the eyes of God. Ano yung pasalamatan natin? Let's take a look. Number one, be thankful. Pasalamatan natin ang Diyos. Have hope in God. Ang pag-asa lang natin ay nasa Diyos. Dahil sabi po niya in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, for I know the thoughts that I think toward you.
saith the Lord, the thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Yan po yung kagandahan. Yan po yung pag-iisip ng Diyos para sa atin. Na yung pag-asa lang po natin ay balikan natin yung sinabi ng Diyos. For I know the thoughts that I think toward you. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip niya para sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung plano niya para sa iyo. So, we need not to doubt against God. Don't doubt God. Have hope in God alone. You see that? Of course, kung tignan po natin, some people are so overwhelmed by their troubles. Punong-puno na sila, yun ang humahawak sa buhay nila. By their problems, by what seems like darkness in their life surrounding them day and night. And that they lose hope. Parang wala silang kapag-asa. Until they will be in the end of the tether. Nasa huli na po ang lahat sa kanila. And then they will raise their hands, surrender. They give up. Why? Because they doubt God's goodness in their life. Nakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. They doubt God's power to intervene with their problems, with what they're going through. And look, tignan po natin as a Christian, kung totoo ka pong Kristiyano, the darkness around you can never quench the light within you. Ano man yung kadiliman na tinatahak mo sa iyong buhay, hindi niya kaya yan takpan ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Balikan mo Jeremiah 29:11. Dahil sabi niya, ang pag-iisip ng Diyos. For I know the thoughts that I think toward you. Alam na ng Diyos kung ano yung iniisip niya para sa iyo. May iniisip ng Diyos. Ano iniisip niya? The thoughts of peace. Na may kapayapaan ka. Hindi yung mga bagay na lalayo sa Diyos. And then you will sooner have an expected end because God is with you. Don't doubt. Don't doubt the goodness of God. Don't doubt who God is in your life. Bakit ka binuhay ng Diyos? Bakit ka pinadaan ng Diyos ng mga bagay na yan? Dahil nakita niya sa iyo. Ano man yung pinagdadaanan mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil may Diyos na alam niya yung para sa iyo. So, huwag po natin isipin na ang Diyos malayo po sa atin. Just have hope in God. Umawak ka. Ang tanging pag-asa mo habang buhay ka pa. Habang humihinga ka pa, may pag-asa ka. Dahil lalo na kung may Diyos sa iyong buhay. Have hope. Don't doubt. No? And then, hindi lang yun na nagdadoubt ka. Don't lose hope. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano man yung pangarap mo sa buhay. Let's say, meron kang minimiti sa iyong buhay. Marami kang gustong tapusin sa iyong buhay. Marami kang gustong abutin sa iyong buhay. Look, huwag ka mawala ng pag-asa. In the waiting, sa iyong paghihintay, God is working. Hindi mo alam yan. Lingid sa ating kaalaman, ang Diyos may ginagawa para sa atin. Because in the waiting, God is working. And He's working all things together for your good. Lahat ay ginagawa ng Diyos para sa ating kabutihan. Ano sabi in Romans 8:28? And we know that all things work together for good to them that love God. So, ang lahat ng mabagay ay ginagawa ng Diyos para sa iyo, no? Na pinagdadaanan mo ay ginagawa ng Diyos para sa iyo dahil mahal mo ang Diyos. To them that love God, sabi niya eh. No? So, ang versikulo niya hindi para sa lahat ng tao. Ang versikulo na yan, bear in mind. Kasi marami pong gumagamit po rito, no? Sabi nila, all things work together for good, pastor. No. Yan na yung sinabi po niyan, all things work together for good to them that love God. Kung mahal mo ang Diyos, all things work together for good. Yan po yung mensahe po ng versikulo na yan. So, kailangan natin mahalin ng Diyos. Dahil
And just to them who are called according to his purpose. Balikan mo Jeremiah 29:11. God knows, in the mind of God, alam niya para sa iyo. But also, He is working in you to get you ready for what you are waiting for. Tingnan mo, habang nag-aantay ka sa minimiti mo, sa iyong gustong abutin sa iyong buhay, na matagal mo nang pinapangarap, no? He's working in you to get you ready for what you are waiting for. Nire-ready ka na lang ng Diyos. Bakit pa ang tagal? Sabi mo, think, the delay of God is not denial. So, He's just preparing you while waiting. Baka pagdating ng mga bagay na yan na pinapangarap mo sa buhay mo, na matagal mo inaantay, nire-ready ka na lang ng Diyos. Nire-ready ka lang yan. Sabi niya, when God had put everything into your life for you to be ready when that comes to you, ready ka na. At doon ka na sa pinapangarap mo, ano man yung nandyan sa loob na pinapangarap mo, na i-prepare ka na ng Diyos. That's why a time to wait is not a time to waste. No, tandaan po yan. A time to wait is not a time to waste. A time to wait is not a time to idle. No, kung nag-iintay ka, nagmumukmuk ka lang dyan, wala ginagawa. No, humanap ka ng ibang gagawin habang nag-aantay ka. Do not waste your wait because the waiting room is a training ground for you. So, napaganda. Huwag kang mawala ng pag-asa. I know, the perfect timing of God will always be the perfect. God never makes mistake. So don't lose hope. Don't doubt. Be thankful unto God. Don't lose your hope. Magpasalamat ka sa Diyos. Bakit hindi niya kaagad sinagot ang pangarap mo? Bakit hindi na agad pinagawa sa iyo, ibinigay sa iyo ang iyong kagustuhan? Piniprepare ka ng Diyos. So huwag kang mawalan ng pag-asa. Be thankful, have hope in God. Now, secondly, tignan natin. Be thankful. Have contentment in God. O, magpasalamat ka at maging kontento ka lang sa Diyos. Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Nasabi po niya, now that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. In 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, you look at it. Be thankful, have contentment in God. Nakontento ka na ba kayo sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng napakasimpleng bagay na hindi mo expect na sana expectation mo ay magaganda pero hindi binigay sa iyo. Just be content. And what example? Nangangarap ka na magkaroon ka ng motor. Nangarap mo, makabilis mo sa sasakyan, 4 wheels. Pero binigay ng Diyos sa iyo, bisikleta. Would you murmur against God? Bakit naman Diyos, o Diyos ko, bakit naman bisikleta binigay mo, ang hinihili ko sa iyo, hinihingi ko sa iyo is 4 wheels? Bakit bisikleta binigay mo sa akin, Panginoon? Ang di binibarang, pagkakalaunan kasi, binigyan ka ng Diyos ng 4 wheels, kung problema ka rin, yung paggasolina mo araw-araw. O pag nasira yung sasakyan, problema ka, uutang ka pa. So God knows the situation. So sabi niya, have contentment for whatever God had given you. Why? Maliit man na bagay, ano man kahilingan mo, because His grace is sufficient for you. Yung biyaya ng Diyos, alam niya kung ano yung bibigay niyang biyaya sa iyo. That's how we have to be content in our life. Magpasalamat lang tayo. Kung ano man meron sa atin, pasalamatan natin ng Diyos.
Okay, pinangarap mo, sabi mo, kumain ka. Ang kinain mo sa 555. Okay, masarap, di ba? Ang 555 na sardines. Kumakain ba kayo ng 555 na sardines? O baka hindi? You know what? Kumain ka man ng 555 na sardines, yan yung binigay ng Diyos sa'yo. Pasalamatan mo ang Diyos, piling kontento ka. Eh, baka mamaya, binigyan ka nga ng bangus, natinik ka pa. Problema ka pa. You know what? Because but the grace of God is sufficient for us. Just learn to be content. No? O mamaya, binigyan ka ng lobster. Paghiwa mo sa lobster, pagkain mo doon, nasugatan ka sa tigas ng ano niya. Oh, sardinas na lang ako. Kontento na lang ako rito. Masarap pa yung ano na, sauce niya. You know, if the grace of God is sufficient for you, true fulfillment in life is not about your physical location. No, you see, let's talk about this. True fulfillment in life is not about your physical location. It is about your spiritual station. Yung mga tao dito sa Pilipinas, kala nila, dahil nandyan ko sa Macau, nandyan ko siguro sa ibang lugar, akala nila, your physical situation, napakaganda ng buhay. Sabi ko, hindi nila alam kung gaano kahirap. No? Alam mo kayo, nagde-desire nga kayo, nagke-crave nga kayo ng, yung sabi niyo sa ilong ko, yung bulat. No? But physical location is not about the fulfillment. Hindi, porque nasa Macau ka, fulfilled ka na. Nasa US ka, nasa Canada ka, o sana, akala mo fulfillment na yan sa'yo. No, it's not about your physical location. It's about your spiritual station before God. Alam mo, kahit ikaw ay mahirap ka, kung may Diyos sa iyong buhay, ikaw ang pinakamayaman. Pasalamatan mo ang Diyos. It's not about your country. Ika nga eh. Okay, nasa US ka, nasa Canada ka, akala mo, blessed na kayo. No, paghihirap din sila. Only to find out. Ano man yung bagay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Naging kontento ka because the grace of God is sufficient for you. It's not about your country. It's about your calling from above. Tinawag ka ng Diyos bilang kanyang anak. And when you are where God wants you to be, kung saan ka nilagay ng Diyos, kasama mo ang biyaya ng Diyos. His grace will always be sufficient for you, whatever life brings to you. Ano man yung kinasasadlakan mo, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkukulang pa sa'yo. When you are where God wants you to be, kung nandyan ka, kung saan ka tinawag ng Diyos, you will learn to be content. And you will learn to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Whether you have little or lots, thank you so much, Lord. Maraming salamat. At hindi yung grace ng Diyos na sufficient lang sa atin. And even the strength of God is in your soul. Yung kanyang kalakasan, ay yun yung kalakasan mo. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Yes, there can be troubles. There can be struggles, problems, or whatever arises in the path of your life. But God will speak through strength to your soul. Through that situation, bibigyan ka ng lakas. Kahit na mong problema ka sa trabaho kayo, kahit na pinagsasabihan kayo ng amo ninyo, ng employer ninyo, kung ano dyan, tuloy ka lang dahil may pangarap ka sa buhay. Alam mo kung paano maging kontento. Patuloy ka sa trabaho ka lang, huwag mo na masyado sa intindihin. Ang nagpapalakas sa iyo ay ang salita ng Diyos. Leave it God. Ikaw na bahala. Pag yun, kung sasabi ng amo ko sa akin, yung prayer ko, ikaw na maglagay ng mabubuting salita sa kanyang puso. Magurin mo ang kanyang puso. Yun yung prayer ninyo. And God will speak strength to you.
to be firm in your stand, because God is always with you. That He says, He will never leave you or forsake you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At ang kalakasan na yan, nagkampanan mo, ang katungkulan mo, ang lahat ng mga nagdadaanan mo, talampasan mo, kahirapan sa pagtatrabaho, kahirapan sa buhay, kahirapan sa pagtataguyod ng iyong pamilya, ang tanging nagbibigay sa iyo ng lakas ay nanggagaling sa ating Diyos. Because sabi niya, Philippians 4:13, na iyong kalakasan ay si Kristo Jesus. So, instead of sabihin mo, Lord, hindi ko kaya, surrender na ako, Lord, uwi na ako, hindi ko na kaya. Sabihin mo na lang, thank you, Lord. Salamat, Diyos. You gave me strength to go on. You gave me strength to pursue with my desires. You gave me strength to stand and go through the battles in my life. Be thankful. Have contentment in God. And maging kontento ka sa Diyos, no? Hindi sa mga nandiyan sa palibot tayo, hindi ay makapagbibigay sa iyo ng tamang kalakasan. Kung ano yung kahit na bulsa mo lahat, punong-puno ng pera, hindi ka makapagbibigay ng kalakasan sa iyo yan, no? It's only God who can give you that strength. Remember, thank you, Lord. You gave me strength. You gave me the grace I needed. That's simple. And number 3, be thankful, have faith in God. Magpasalamat ka at magkaroon ka ng pagtitiwala, pananampalataya, paniniwala sa Diyos. 2 Corinthians 5:7 na tayo ay binigyan ng Diyos ng paniniwala. The measure of faith that is in us, sabi ng Corinthians. And that faith in God, as we are so thankful with God, it permits us. Bibigyan kita ng laya. Because as Christians, we walk by faith and not by sight. Yan po, sinabi ng versikulo. We walk by faith and not by sight. Even if you cannot see the light. Oh, you think about it. Think about this. Even if you cannot see the light, kahit hindi mo na makita ang liwanag sa light, it is still shining. Even if you cannot see the sun, it is still burning. Don't listen to the lie that God had abandoned you. Bakit maniwala diyan? No, He has not left you. God is always with you. Ang katanungan lang is this. Are you with Him? Nasa Diyos ka ba? Because it permits you to walk by faith and not by sight. Yun yung pananampalataya. Yun yung faith natin sa Diyos. Na pinaniniwalaan natin ng Diyos. Dahil ang Diyos nasa atin. At ikaw rin ay nasa Diyos. Now, it does not only permits us, but it provides. Okay. God wants you to have nice things in life. Ang gusto ng Diyos, mabigyan ka ng mga bagay-bagay na pinakamaganda at magaganda at magagara dito sa mundo ibabaw. And He is not against having nice things in life. He is just against that things to help us. Yun ayaw ng Diyos. Magkaroon ka man na magagara, mayaman ka, o ano man dyan, no? Hindi yan against sa Panginoon yan. Ayaw lang ng Diyos, yung mga bagay na sa iyo, siya yung hahawak sa iyo. That God really provides everything before us. That's why, if you look at it, ay makita po natin dito na ang Diyos, gusto niya na
maging maayos yung buhay natin. Ang gusto ng Diyos maging kaaya-aya tignan yung buhay ng isang Kristiyano. Ayaw ng Diyos na maghihirap ka. He's not against things ng gusto mo. Huwag lang na mga bagay na yan sa hawak ng buhay mo. And God wants you to be rich. Ha? Gusto ng Diyos maging mayaman ka. O sino sa atin dito gusto maging mayaman? Taas ang kamay. Ako lang yata gusto mayaman eh. Tayong lahat, di ba? Parang di naman tayo magkulang. No? Hindi masama na maging mayaman ka. Only kung alam mo hawakan yung kayamanan mo. Gusto ng Diyos, magkaroon ka ng mga magagandang sasakyan. Di ba? Pangarap ninyo yan, alam ko. At alam nyo, ang Panginoon, provide niya ang lahat na yan. Lahat. Basta makita niyo yung buhay mo. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng sasakyan na nililihens. Ayaw ng Diyos yan. Sino dito mangarap ng sasakyan na nililihens? Ako ayaw ko. Siya ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng sasakyan na nililihens. Ano yung nililihens? Yung may sasakyan ka nga. Tapos pag umaga, tawagin mo yung kapitbahay, yung mga kaibigan mo, ilalagay yung kamay sa likod ng sasakyan, itutulak nila para aandar. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng ganun. Na sasakyan, hindi nililihens. At talong ayaw din ng Diyos na bigyan ka ng sasakyan na nag-speaking in tongues o motor, no? Na nag-speaking in tongues. Ano sasakyan nag-speaking in tongues? Ipapaandarin mo eh, rum-rutututututut, rum-tutututut. Ayaw ng Diyos yun. Eh, hindi na napakahirap umandar. Gusto ng Diyos na mag-aaral. That's how important, no? Na kailangan din natin basta nasa tamang pamamaraan sa Diyos ng pagkakalip. So, God provides. Only have faith in God. Bibigyan ng Diyos sa yan. He only not provides, but it protects us. It protects us. There are ways God wants us, but we don't want. May mga bagay na ang Diyos ay may kagustuhan para sa iyo. Kaya sinabi niya ni Jeremiah, there are ways God wants us, but we don't want. Ayaw natin. May mga plano ang Diyos para sa atin na ayaw natin. Tinatakasan natin. That's why sometimes, nasasaktan tayo. Bakit naman ganun ang Panginoon? Ito ay binigay sa akin. Ito ay plano ng Diyos. Ang plano mo ay umibang bansa. Gusto mo, no? Pero ayaw ng Diyos. There are ways. May paraan ng Diyos o may plano ng Diyos para sa iyo, pero ayaw mo rin. Sino nga ba mas masunod? Ikaw o ang Diyos? There are God plans, but you escape from it. Alam naman si Jonah. Ang plano ng Diyos kay Jonah, pupunta siya sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? Bumili siya ng sariling ticket, pumunta sa ibang lugar. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng trahedya. Ibinalik siya at pumunta sa Nineveh. That's why sometimes we're hurt, no? Nasaktan tayo. Why? The only thing is this. We just don't understand the love of God. Hindi natin maiintindihan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin naintindihan at tagos na unawaan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang alam natin na pagmamahal ng Diyos sa atin ay parang pagmamahal ng tao. Na kung may hinihingi tayo sa Diyos, ibibigay ka agad.
At kung ayaw at kung hindi binigay ng Diyos, sabihin mo, hindi ako mahal ng Diyos. No. The love of God is far different from the love of human beings. Napakalayo. Ha? Ang Panginoon, before He gave it, He knew what is in your heart. Hindi lang natin takos na naintindihan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Sa akin, sa iyo, hindi naintindihan. Dahil ang umiiral ang pag-intindi natin ay katulad ng pagmamahal ng isang tao. Iba kung magmahal ng Diyos. So God's plan, may plano ang Diyos. You learn to appreciate it. You must learn to be thankful. Yan ay plano ng Diyos. Ganyan po yung Diyos natin. Iba po siya kung magmahal. So, bakit hindi natin siya mapasalamatan? Sa kabila ng kanyang lahat, ng kanyang ninanais para sa atin, sabihin natin, maraming salamat o Diyos. At ako ay nagiging sentro ng iyong pagtingin. Maraming salamat. That's how simple. So God gave you the measure of faith in Romans 12:3. He gave us the measure of faith kung paano po yung ating pananampalataya. And anything you face, God gave you enough faith. Binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, ng paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. All we have to do is very simple. Be thankful for who God is in your life. Maraming salamat at naway ang ating napag-aralan ay marunong tayong umintindi, maunawaan ang pagmamahal ng Diyos. At sabay nito ay ang ating pagpapasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng plano ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon ka lang ng paniniwala at pag-asa na may Diyos, kakontentuhan sa iyong buhay, at higit na pananampalataya sa ating poong may kapal. Tayo manalangin, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na kami ay niyo pong remind again sa araw nito na dapat po kami magpasalamat sa inyo sa lahat ng bagay na pinakita, pinama at binigay po niyo sa amin. Maraming salamat at continue O Lord. We pray that you bless the fellowship every Sunday and every day, the members of this church, as they go back to their respective work, O Lord, I pray na maging maayos ang kanilang pagtatrabaho. Give them good health, and especially, Lord, the relationship with you. We ask and thank you for everything, O Lord, in Christ's name. Amen.